Mga kabayan, nagkukumahog ngayon ang pamunuan ng Department of Justice o DOJ para hanapin ang tatlong malalaki at maimpluwensyang tao na pinaghahanap ng batas kabilang na si dating Bucor Chief General Gerald Bantag, former Congressman Arnie Teves Jr. at KOJC leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ng tagapagsalita ng DOJ na si Atty. Clabano, patuloy pa rin silang nananawagan sa publiko na makipagtulungan para matukoy at mahuli si General Bantag at handa silang magbigay ng 2 milyong pisong reward. Umiikot-ikot lang po siya dito sa Pilipinas. Meron po tayong special task force na nakatutok dyan. Meron na rin tayong reward, no, na 2 million. Kung sino man ang makapagbigay ng information sa mga law enforcement agencies para po mahuli si Ginoong Bantag. Pero sa tingin ko po ay sa madaling panahon ay mahuhuli din po si Ginoong Bantag. Samantala, matapos mabigo at mapahiya ang DOJ at NBI na may uwi itong si Congressman Arnie Teves Jr. matapos mahuli ng mga otoridad sa Timor-Leste, ipinagtanggol naman ni Clabano si NBI Director De Lemos at sinabing nagpapahambol lang ang NBI sa kabila ng pag-amin nito sa publiko na napahiya sila at nahihirapan para makipag-usap at makipagsundo sa pamahalaan ng Timor-Leste na maiuwi sa bansa itong si Congressman Arnie Teves. Doon sa mga pronouncements po ni NBI Director De Lemos, actually nagpapahumble lang po yan si Director De Lemos, no? Successful po ang pagpunta niya sa Timor-Leste dahil nung pumunta siya, doon lang naaresto ang dating congressman na si Arnie Teves. Maging ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy ay bigo rin silang makita at mahuli sa kabila ng mga arrest warrant na inilabas ng Senado at Korte Suprema. Ayon kay Clabano, hindi pa rin nila natutuntun ang kinaroroonan ng pastor kahit patuloy na naghahanap ang NBI sa lokasyon ni Kibuloy dahil sa mga kondisyones na hinihingi ng pastor kapalit ng kanyang paglutang. Kaming balita kung nasaan siya, ang NBI po ay naghahanap na ngayon sa Davao. Ang huli po naming balita ay nagbigay po siya ng mga kondisyon, no, sa kanyang surrender. Hindi naman siguro tama na may kondisyon na i-request, no, ang isang tao, lalo na ay meron ng kaso na nakabinbin or nakafile, no, sa korte. Samantala, itinanggi naman ni dating Pangulong Duterte na ikinakanlong niya sa kanyang bahay ang matalik niyang kaibigan ni si Pastor Kibuloy. Sabi ni PRRD, maraming ari-arian si Kibuloy sa Davao, kaya pagtiyagaan na lang ng mga otoridad ang paghahanap dito. Sa bahay ko. Okay, pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako tapos. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuuri ang detalye ng balitang yan at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Attorney, ano po ba itong latest update kay dating Representative Adolfo Teves Jr. At namataan nga po itong kanyang pamilya na umalis na sa Timor-Leste patungo naman sa bansang Cambodia, Attorney? Opo, ang pinaka latest, no, na update ho natin ay patuloy pa din po ang ating mga efforts, no, sa pagbabalik ni dating Congressman Teves dito sa Pilipinas. Hindi po namin i-accept na hindi mangyari. Kaya po napaka-tight po ng communication at cooperation namin sa Timor-Leste, no? So lahat po ng hinihingi nila ay binibigay naman po natin. Lahat po ng request nila ay ino-honor ho natin. Dun sa mga pronouncements po ni NBI Director De Lemos, actually nagpapahumble lang po yan si Director De Lemos, no? Successful po ang pagpunta niya sa Timor-Leste dahil nung pumunta siya, doon lang naaresto ang dating congressman na si Arnie Teves, no? So, success on the part of the law enforcement side. Siguro ang sinasabi lang niya ay kailangan lang dumaan sa tamang proseso, sa legal na proseso,
Kaya po, ang legal team na po ng DOJ ang nag-handle ngayon. Kumustahin lang po namin yung development doon sa kaso ni dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag, Attorney? Opo, no. Si Ginoong Bantag ay nakamonitor pa din. Umiikot-ikot lang po siya dito sa Pilipinas. Meron po tayong special task force na nakatutok dyan. Meron na rin tayong reward, no, na 2 million. Kung sino man ang makapagbigay ng information sa mga law enforcement agencies para po mahuli si Ginoong Bantag. Sa tingin po namin, malakas pa din ang kaso ng Department of Justice dahil may mga ebidensya po, no, na nakasupport doon sa mga statements ng mga gunmen. Kaya siguro konting pasensya lang, these things, no, talagang dadaan talaga tayo sa tamang proseso, pero sa tingin ko po ay sa madaling panahon ay mahuhuli din po si Ginoong Bantag. Okay. I understand, Attorney, nabanggit niya malakas yung kaso dito kaya dito sa akusadong si Bantag. Pero medyo matagal na po kasi yung ating hinihintay bago siya ma-aresto. Ano ho ba yung problema? May possible po pang malaking tao na posibleng pumuprotekta sa kanya sa tingin po ninyo? Alam mo kasi kailangan yung mga bagay po na ito, kailangan talaga ng konting pasensya, no? Dahil si Bantag mismo ay isang malaking tao. I mean, ano siya, influential din po siya sa mga circles niya. Tinatrato siyang parang bayani sa kanyang hometown, no? And inabutan niya yung itong posisyon na ito na dating Director General ng buong Bureau of Corrections. Kaya siya mismo ay medyo may resources din, may influensya pa din. Hindi namin nakikita na may nag-hoard or nagpoprotekta sa kanya, no? Ang kailangan lang talaga maging patient, trust na yung ating mga law enforcement agencies ay gagawin nila ang tama at huhulihin na talaga nila si Ginoong Bantag. May balita na lamang po ba tayo, ang Department of Justice, kung nasaan na po ba itong si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy? Kaming balita kung nasaan siya. Ang NBI po ay naghahanap na ngayon sa Davao. Ang huli po naming balita ay nagbigay po siya ng mga kondisyon, no, sa kanyang surrender. Pero sa tingin po ng Department of Justice, pantay-pantay naman po lahat ng Pilipino sa mata ng batas. At hindi naman siguro tama na may kondisyon na i-request, no, ang isang tao, lalo na ay meron ng kaso na nakabinbin or naka-file, no, sa korte. Nandiyan naman, no, ang legal process, nandiyan sa batas, sa rules. Kaya sana po ay mag-lead by example na lang to si Pastor at sundin na lang ang tamang procedure. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niyang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Nabulaan nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtatago sa kanyang bahay itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay matapos nga ang bigong paghanap ng mga otoridad sa naturang pastor kung suyurin itong kinaroonan nito sa lungsod ng Davao. Kaya na ako magkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba magkano bibili ng 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita niyo siguro sa bahay ko.
Sabi ko kay Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako tapos